Mahilig ka rin ba sa Maha Blanca? Ako, grabe ang pagkahilig ko talaga dito. Pag may handaan nga, isa talaga to sa hinahanap ko. At dahil matagal-tagal na nga ako hindi nakakakain nito, naisipan kong magluto. Yung ganitong klaseng maha ang gusto ko, ang creamy, hindi tinipid sa mais at overloaded sa cheese. At higit sa lahat, hindi siya sobrang tamis, saktong-sakto lang. At hindi lang ako ang nasarapan dito, kahit yung mga anak ko, sobra daw sarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Ito pala yung mga ingredients na gagamitin ko. Ang wala lang dyan, yung vanilla at yung asin. Sa isang kawali, pagsamasamahin na natin ang ating mga ingredients at una nating ilalagay dito yung evaporated milk. Bali wala pa pong apoy yan. Next, yung 1 cup cornstarch. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa wala na tayong makitang cornstarch. Dapat matunaw na talaga ito bago natin i-add yung iba pang mga ingredients. At once na ganito na, wala na tayong nakikitang puti-puti, i-add naman na natin yung 3/4 cup white sugar. I-mix natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw na yung asukal at i-add natin yung 1 can ng cream corn. Bukod talaga sa whole corn kernel, nag-a-add talaga ako ng cream corn kasi para sa akin, isa ito sa nagbibigay sarap dito sa Maha Blanca. I-mix at i-add natin yung 400 ml ng gata. Pwede pala kayo dito gumamit ng fresh na gata, pero dapat yung tinatawag na unang gata yung gagamitin ninyo. 1 and 1/2 cup bali yung kakailanganin. Haluin uli natin ito at masasabi ko sa paggawa ng Maha Blanca, consistency is the key. Consistent ka dapat sa paghahalo para makamit mo ang masarap na Maha Blanca. Char. At sa huli, i-add na rin natin yung ating whole corn kernel at asin. Yes, kailangan natin maglagay dito ng asin para maging balance yung lasa niya. At sabi ko nga kanina, ito ay creamy at cheesy at hindi naman ito magiging cheesy kung walang cheese. Bali isang buong cheese yan, yung kalahati mo na yung ilalagay natin. At once na nailagay na natin yung cheese, haluin natin ito at buksan natin yung kalan sa medium fire hanggang sa ito ay kumulo. At pag ganito na medyo mabigat na siyang haluin, nagiging malapot na, i-low fire na natin yung ating kalan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating Maha Blanca. Medyo nakakapagod nga lang talaga ito kasi habang tumatagal, ang bigat na niyang haluin. Dapat makuha natin yung ganitong lapot sa ating niluluto. Pag ganito na, patayin na natin ang kalan. Sobrang bango nito at nakakatakam na talagang kainin. Pero syempre, hindi pa to pwedeng kainin dahil sobrang init nito at siguradong mapapasok ka. At habang medyo mainit-init pa, i-transfer natin ito sa ating mga lagayan. At sa mga ingredients na ginamit ko ay medyo marami-rami na rin akong nagawa. Pwede mo itong ipangregalo, ipanghanda. Pag isasalin mo pala ito sa mga lagayan, medyo itaktak mo ng bahagya para masiksik hanggang ilalim. Kung pang ireregalo mo ito o ipanghahanda, sigurado yung makakakain nito ay matutuwa dahil sobrang sarap nito, promise. After nating maisalin sa mga lagayan, lagyan na natin ito ng cheese sa ibabaw. Mas marami, syempre mas masarap. Palamigin muna natin ito sandali bago kainin or much better ilagay muna sa ref para mas maging firm. Gusto ko pala mag-thank you sa aking mga star sender. Shoutout kay SP Ordis, Jerly Gumal, Susana Gabon, Evelyn SC at Janice Dangdang Bismanos. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless. Syempre, gusto ko ring mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa mga nanonood at mga nag-share. Thank you so much po. God bless po sa inyong lahat. Ayan, ready to serve and ready to eat na ang ating Maha Blanca. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.